Isipin mo to, may lupa kang binili galing sa tagapagmana. Pinatayaan mo ng bahay, inalagaan mo for years. Tapos, biglang may lilitaw na iba. May hawak daw na mas lumang bentahan mula mismo doon sa orihinal na may-ari. Nako, kaninong papel kaya ang mas matibay dyan? Yan ang sisiliin natin na yon. Tatalakayin natin yung desisyon sa kaso ng Requina versus Erasmo. GR number 2110492. Lumabas noong December 7, 2022. Dalawang panig, iisang lote lang, pero magkaiba yung hawak na dokumento ng bentahan. Sino kaya yung talagang may karapatan? Okay, himayin natin to. Oo, interesting to kasi hindi lang siya simpleng bilihan eh. Nandito na yung mga alegasyon ng pamemeke, pati yung proseso ng pagpapanotaryo, kinwestiyon din. Tapos yung konsepto ng buyer in good faith. Napaka-importante niyan. Titingnan natin paano yun ginalaw ng Korte Suprema. So ang ugat nito, isang lote sa Cebu. Mga 102 square meters. Minana to ni Florentino Bagano. Tapos, may nakatayong bahay dyan, nirentahan muna. Tapos, nabili ni Rufino Requina Sr. at Aurea Ereño. Sila yung petitioners dito. Nabili nila yung bahay noong 1993. Okay. Tapos, namatay si Florentino noong 1994. Ngayon, yung nag-iisang tagapagmana niya, si Rosalita, gumawa siya ng Affidavit of Adjudication with Sale. Basically, sinabi niya, ako tagapagmana, tapos ibebenta ko na itong lote sa petitioners. Okay. So, mana tapos benta agad sa isang dokumento. Oo, ganun nga. Tapos na-publish pa to sa dyaryo, na-irehistro nila. Akala mo, smooth na, di ba? Mukha ngang maayos na sana. Kaso, Noong 2001, nasunog yung bahay. Dito biglang, parang kabute, sumulpot si Eleuteria Erasmo. Siya yung respondent. May dala siyang deed of sale. Mas luma pa. ay nako. Pirmado daw ni Florentino mismo noong November 17, 1989. Mas nauna pa sa dokumento ni Requina. Oo nga, 1989 versus 1994. Ang sistemas pa, itong 102 square meters ni Requina, kasama pala yan sa mas malaking lupa, mga 195 square meters na inaangkin ni Erasmo, based doon sa 1989 deed niya. May isa pa siyang hawak na deed, May 1989 naman, para sa 50 square meters. Parang ang gulo. Grabe. Dito na talagang nagkabuhol. So sa Regional Trial Court sa RTC, ang nanalo yung petitioners, sina Requina. Sabi ng RTC, parang kaduda-duda daw talaga yung mga dokumento ni Erasmo. Ano daw yung mga duda? Well, una, yung sa notaryo. May mga issue daw doon. Pangalawa, may testigo na nagsabing peke daw yung pirma ni Florentino. Tapos si Erasmo daw, parang hindi naman kumilos agad na parang siya yung may-ari ng lupa for a long time. Valid points yun. Pero teka, sabi mo binaliktad ng Court of Appeals? Oo, binaliktad ng CA. Sabi naman ng CA, parang kulang daw yung ebidensya para masabing forgery or peke yung pirma. At mas dapat daw bigyang halaga yung dokumentong notaryado. May presumption of regularity daw kasi yun. Yun. Yung presumption na kapag notaryado, ipinapalagay na totoo at dumaan sa tamang proseso unless mapatunayan mo na may mali talaga. Standard legal principle yan. Exactly. So, syempre, umakyat sa Korte Suprema. Dito na yung final round. Ang tanong talaga, valid ba o hindi yung November 1989 deed of sale ni Erasmo? Tapos, considering everything, sino ba talaga ang may mas mabuting karapatan sa lupa? At dito na naging very detailed ang Korte Suprema. Kinatigan nila ang petitioners, binaliktad nila yung CA, marami silang nakitang butas. Tulad ng ano? Unang-una, yung notarization nung November 1989 deed. Sabi ng SC, sobrang irregular. Ang daming questionable. Paanong irregular?
Halimbawa, yung number ang notarial books na ginamit daw nung notaryo within a short period, parang imposible daw. Tapos yung PTR number niya, may duda rin. Tapos yung timing, yung deed pinirmahan daw November 1989. Pero yung residence certificate ni Erasmo, January 1990 na i-issue. Tapos yung notarization mismo, January 1990 din. Parang hindi tugma yung mga petsa, di ba? Oo nga no, marang ang labo. Tapos, pati daw yung pirma mismo nung notaryo doon sa November 1989 deed, iba daw kumpara sa pirma niya doon sa May 1989 deed. Dahil sa lahat ng yan, sabi ng korte, tanggal na yung presumption of regularity. Hindi na siya automatically valid dahil lang notaryado. Wow, ang detalyado ng pagsusuri nila doon. Pero hindi lang yan, di ba? May issue din ng forgery. Oo, yun yung pinakamabigat siguro. Kinonfirm ng SC yung findings ng RTC at nung handwriting expert. May malinaw daw na pagkakaiba yung itsura ng pirma ni Florentino doon sa May 1989 deed kumpara doon sa November 1989 deed. Talaga, nag-compare sila. Oo, mismong Korte Suprema. Nagkumpara rin daw ng mga available na specimen signature ni Florentino. At ang conclusion nila, malaki ang tsansang peke nga yung pirma doon sa November 17, 1989 deed. At kung peke ang pirma, Ibig sabihin, walang nangyaring bentahan. Void yung dokumento. tama, void from the beginning. Parang walang nangyari. Bukod pa dyan, pinansin din ng korte yung sinabi ng RTC na ang tagal bago kumilos si Erasmo. Ayun, yung hindi pag-astas na may-ari. Oo. Imagine, 1989 pa daw yung benta, pero 2007 lang niya dineklara for tax purposes yung lupa. At saka lang niya ginawa yun nung kinasuhan na siya ni Marikina. Parang afterthought, di ba? Suspicious din yun. So, kahit tanggalin na natin yung forgery, for argument's sake, may iba pa bang basehan? Meron pa. Dito papasok yung double sale under Article 1544 ng Civil Code. Sabi ng korte, kahit ipagpalagay na lang natin na valid yung benta kay Erasmo noong 1989, sino ba ang unang nakapagparehistro in good faith? Yung rule na pag dalawang beses na ibenta, uunahin yung unang nagparehistro in good faith. Kung walang nagparehistro, yung unang kumuha ng possession in good faith. Kung wala pareho, yung may pinakamatandang titulo in good faith. Tama ba? Tama. At dito, sino ba ang unang nagparehistro? Sina Regina, yung petitioners. Ginamit nila yung affidavit of adjudication with sale nila. Narehistro nila yun. At considered ba silang in good faith? Mukhang ganun ang assessment ng korte. Sila yung nasa lupa, bumili silang mula sa tagapagmana. Si Erasmo naman, kahit na una pa yung date ng document niya, itinuring siyang buyer in bad faith. Bakit bad faith? Dahil ba hindi niya inalam kung sino yung mga nakatira doon? Exactly. Alam niyang may ibang tao doon sa lupa, sina Regina nga, pero hindi man lang daw siya nag-investiga or nagtanong tungkol sa karapatan nila bago niya ipilit yung sa kanya. Yung obligation mong mag-due diligence, lalo na kung may ibang tao sa property, hindi niya ginawa. So, kahit mas luma yung papel mo, kung hindi ka naman in good faith, talo ka pa rin doon sa nahunang nagparehistro na in good faith. Malinaw. Oo, napakaklaro ng application ng korte doon sa rules on double sale at good faith. Kaya, ang final verdict ng Supreme Court, binaliktad yung desisyon ng CA, pinawalang bisa, idineklarang void yung November 17, 1989 deed of sale ni Erasmo dahil sa forgery at pinangtiba yung karapatan ni Regina doon sa 102 square meter lot based sa affidavit of adjudication with sale nila. Ayun, justice served, kumbaga, para sa petitioners. So ano ngayon ang mga aral dito para sa'yo na nakinig? Ito yung ilang mahalagang takeaways. Una, huwag basta-basta magtiwala sa selyo ng notaryo. Mahalaga pa rin yung pagsusuri mo. Kasi yung depektibong notaryasyon pwedeng magpahina or magtanggal ng bigat ng isang dokumento bilang ebidensya. Oo, hindi siya magic bullet na kapag notaryado okay na lahat, kailangan pa ring busisin. Pangalawa, yung pamemeke ng pirma or forgery. Seryoso yan. Pag napatunayang peke, para na ring hindi nag-e-exist yung kontrata. Walang ownership na nalipat. Zero. At pangatlo, yung sa double sale.
Hindi lang ito paramihan ng papel or paunahan sa petsa. Napaka-critical nung pagiging buyer in good faith. Kung may ibang tao na nakapwesto dun sa lupa, obligasyon mo talagang mag-imbestiga. Kung hindi mo ginawa yan, baka makonsider kang buyer in bad faith at matalo ka sa kaso. Tama, at dito na papasok yung tanong namin para sa'yo. Sa panahon ngayon na ang daming dokumento, minsan ang hirap ng malaman kung alin ang totoo. Lalo na sa usapin ng lupa. Ano pa kayang mga dagdag na hakbang ang pwede mong gawin para masigurado mo na yung pinaghirapan mong ari-arian ay talagang sayo at protektado sa mga ganitong klasing problema? Magandang tanong yan. Ano sa tingin mo? Gusto naming marinig yung insights mo. Paki-comment na lang sa baba or i-favorite mo itong discussion natin kung nakatulong sa'yo. At syempre, para lagi kang updated sa mga ganitong pagsusuri ng mga kaso at batas, click mo na yan subscribe button, huwag pahuli.